Konting araw na lang, pupunta na tayo sa panahon ng Adbyento. Ibig sabihin, magbabagong taon na sa kalendaryo ng simbahan. Kaya yung mga pagbasa natin ay patungkol pa rin sa pagtatapos ng panahon. Pero ngayon, pinagdiriwang natin ang Red Wednesday, kaya nilalaan natin ang araw na ito, ang ating mga panalangin, ang ating mga misa, para sa mga inuusig na Kristiyano. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung warning, yung babala ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Na totoo nga, dumating yung araw na sila'y inusig, dinala sa mga gobernador, yung iba sa kanila kinulong, yung iba pinatay, alang-alang sa pananampalataya. Dati, noong mga sinauna o noong mga unang panahon ng Kristiyano, maraming beses at maraming Kristiyano yung nakaranas nun. Dito sa Pilipinas, swerte tayo kasi hindi naman masyado. Open na open, talagang kayang-kaya nating magsimba, kayang-kaya natin maging Katoliko. Pero kung pupunta tayo, for example, sa ibang bahagi ng India, marami doon ang talagang inuusig. Siguro mga 2 or 3 years ago, meron tayong nakita mga post ng mga madre na pinatay dahil sa pananampalataya. Hindi lang doon, pero marami ding o sa maraming sulok ng daigdig nakakaranas ng pag-uusig ang mga Kristiyano, particularly ang mga Katoliko. And in fact, ang Katoliko pa rin, ang mga Kristiyano pa rin ang pinaka-inuusig na mananampalataya sa buong mundo. Pero ngayon, hindi lang naman isang klase ng pag-uusig yung nararanasan ng mga kapatid nating Kristiyano. Kung yung iba physically sinasaktan, yung iba pinapatay, pinahihirapan, yung iba naman sa ibang pamamaraan na nauusig. Diba? Merong mga bansa na ni hindi ka pwedeng maglabas ng rosaryo, ni hindi ka pwedeng makapagsimba. Sa ibang bansa naman, merong bansa na hanggat hindi ka pa 18 years old, hindi ka pwedeng pumunta sa simbahan. Iba't ibang klase ng pag-uusig yung nararanasan ng ating mga kapatid sa ibang bansa. Sa atin ngayon, pinapakita sa atin ng mga pagbasa, warning din sa atin na hanggat tayo ay may pananampalatayang Kristiyano, hanggat tayo ay naniniwala at sumusunod sa ating Panginoon, makakaranas tayo ng pag-uusig. Kasama yun sa pananampalataya natin. Kasama yun sa pagiging Kristiyano. Kumbaga, package deal. Kung ikaw ay Kristiyano, natural merong pag-uusig. Kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, natural merong pag-uusig. Kaya kung hindi tayo nakakaranas in one way or another ng pag-uusig, baka naman hindi natin naipapahayag o hindi natin sinasabuhay ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging martir. Pag sinabi natin kasing martir, ang ibig sabihin nun saksi. At pag sinabi natin pagiging saksi o pagiging martir, meron niyang dalawang klase. Meron tayong tinatawag na red martyrdom. Yun yung mga tao na talagang namatay para sa pananampalataya, dumanak ang dugo, pero meron din tayong tinatawag na white martyrdom. Yung red martyrdom, malamang hindi naman natin maranasan yun. Malamang hindi na natin maranasan yung ganong klase ng pagiging martir. Pero ang pinakamalapit at kayang-kaya nating danasin ay yung white martyrdom. Anong ibig sabihin nun? Na kahit hindi man tayo dumanak ng dugo, hindi man tayo magpakasakit, hindi man tayo mag-alay ng buhay alang-alang sa pananampalataya, di man tayo mamatay literally para sa ating Panginoong Jesucristo, ang panawagan sa atin, mamatay sa ating sarili. Ibig sabihin, sa tuwing pinipili natin ang ating Panginoon, nakakaranas tayo ng white martyrdom.
Sa tuwing pinipili natin na magpatawad kahit sobrang hirap sa ngalan ng ating Panginoon, white martyrdom. Sa tuwing pinipili natin ang magmahal at magmalasakit sa ating kapwa kahit na nahihirapan tayo, white martyrdom. Sa kabila ng mahirap piliin yung katotohanan, sa kabila ng mahirap piliin kung anong tama, pero pinipili mo pa rin, white martyrdom. Sa trabaho nyo, sa gitna ng sobrang paninira at chismis, kung hindi ka nakikisali doon, white martyrdom. Kung sa pamilya nyo, napakarami ng masama na pinapakita ng family members, pero pinipili mo pa rin maging mabuti, white martyrdom. Mga kapatid, ang buhay natin o ang buhay natin pananampalataya, laging may pagtawag sa atin na maging saksi. Hindi man natin maranasan na mag-alay ng ating buhay, mamatay para sa pananampalataya, inaasahan pa rin sa atin ng Diyos, inaasahan pa rin sa atin ng ating pananampalataya na mamatay sa ating sarili, na manatiling maging saksi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, nawa, bilang pakikiisa sa mga inuusig ng mga Kristiyano ngayon, piliin natin lagi ang maging mabuti. Piliin natin lagi ang ating Panginoon. Amen.